Uwi na ako. Pagkatapos kong kumain ng agahan, thank you so much, Inday Ngabel. Natulog mo na ako. Tapos kagigising ko lang dahil tapos na akong uminom ng gamot. And I'm ready to pack up my things. Para uuwi na. Kasi nakabili na ako ng gamot. Thank you so much, Inday Ngabel. So, ayan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ang buhay sa Osaka Biyoche Bells. So, kung nanonotice ninyo, since dumating ako dito last week, ay hindi ako nagpalit ng shorts. Kasi, dito lang naman ako sa loob. Kahit kahapon, yung bumili kami ng gamot, ito pa rin shorts ang sinuot ko. Pero, everyday akong nagpalit ng underwear. Kasi ang underwear kasi is very important na palitan siya. Dahil, meron talaga siyang amoy. Sa totoo lang. Ito yung mga underwear ko na dami kong dalang underwear. Kasi akala ko matagalan ako dito like 2 weeks. Pero thank God kasi maagang nagbigay ng resita yung sekretary ng aking doktor. Tapos maagang natapos ang pintura ng aking bahay. Kaya uwi na ako. Thank you so much, Inday Ngabel, for always accommodating me in your home sweet home. Kailangan ko lang maglinis kasi hindi ko alam kung sino ang susunod na guest of honor dito. Kasi ganun kabait si Inday Ngabel. Dami niyang mga friends na galing ibang bansa na dito tutuloy sa bahay niya. Dito sa same room na tinutulugan ko. Hindi ko alam kung sino ang susunod na guest. Kasi everyday may mag-text sa kanya na, "Day," kasi malapit lang kasi si Inday Ngabel sa airport. Kaya very convenience. Siyempre, bait kasi ni Inday Ngabel. Sasabi mo talaga na maswerte ako. Kasi isa ako sa mga nagiging kaibigan ni Inday Ngabel. Para na kaming magkapatid. Wala kasi siyang walang arte. Tsaka very down to earth. Na masasabi mo talaga na thank you, Lord, for giving me a kaibigan na damayan ka hanggang sa huling hininga mo. Ganun si Inday Ngabel kabait. Ating mga charger. Ito lang yung damit ko na isuot pa uwi sa probinsya.
Kasi baka pagdating doon ay maligo kami ng dagat. Kasi gusto ni Inday Ngabel na maligo ng dagat. Kaya maaga kaming kasi mag-drive pa eh. So thank you so much everyone. Thank you for your prayers, for your support, and everything. Di ba? Para lang din akong naligo, no? At kahapon pala ay dumaan din ako sa office. Kasi nga may orientation ng mga bagong estudyante namin. Bakit kami may estudyante? Kasi may training center kami na nagtuturo kami ng Korean language. Matagal na yan. We're on the business for 11 years. Yun yung nagbigay sa akin ng dati. Nagbigay sa akin ng pagkain sa pagkainan yung training center na yan. Ang dami na naming natulungan dahil sa training center na yan. Ang dami nang nakaalis, nakapagtrabaho sa South Korea dahil sa training center na yan. And I'm very proud to be the President and CEO. Yeah, I am the President and CEO of that company. At mga estudyante namin may papaalis, naghihintay ng kanilang visa kasi may mga employer na. And training center lang kami, ha? Hindi kami, kasi sa Korea kasi it's a government to government process sa pamamagitan ng dating POEA at ngayon ay Department of Migrant Workers na. So sila yung mamamahala sa pag-process ng mga visa ninyo. Kami as training center, ang ang papel namin is turuan ng as much as we can at the best of our ability, at the best of our knowledge about Korean language upang pumasa ang mga estudyante namin sa Korean language test. Kaya kung gusto ninyong mga kamag-anak ninyo, gusto ninyong papupuntahin sa South Korea, marami pong, punta lang po kayo sa Department of Migrant Workers or dating POEA. Magtanong kayo dun. Or else, mga taga Cebu, punta kayo sa aming Lapu-Lapu City Office. Meron kaming orientation. Kung gusto mo, pwede kang mag-request ng magpa-orient ka. Kasi sa amin is talagang tumutulong kami. Okay? And thank you so much sa lahat ng estudyante namin na nasa South Korea na ngayon, working successfully. Thank you so much sa inyong tulong financial sa akin. God bless you. Dong Jonathan Kilas and the rest of our students na nasa South Korea. Pagpatuloy nyo lang at stay healthy always. Kasi ang trabaho dyan sa South Korea ay talagang OFW. Alam naman talaga natin na ang trabaho natin bilang isang OFW ay kahit gaano kahirap,
basta para sa pamilya, ay gagawin natin yun. Kasi malaki naman ang sahod. Okay? So ayan, nakapag-arrange na ako sa room and ready for the next. Hindi papalitan pa yan Inday Ngabil. Kasi ginamit ko na yan. Papalitan pa yan Inday Ngabil ng bago na malinis. Malinis naman yan kasi wala naman akong alikabok. Pero alam niyo na. So papalitan pa yan Inday Ngabil para sa next na mag-occupy dito sa room na to. Okay? So see you. Uwi na ako. God bless. Thank you so much Inday Ngabil.